Dumating nawa ang iyong liwanag, Panginoon. Maglalaho ang dilim at ang puso ng mundo ay magbabago. Dasal ni Amador kasabay ng pagwasiwas niya ng bakos na banal. Ngunit bago tumama ang dibinong usal na yun na nakapaloob nga sa bakos na banal ni Amador, nakita ni Amador na may lumitaw na isang itim na nilalang sa harapan ni Sarim na parang tumubo na lang bigla sa lupa at doon ay tumama ang bakos na banal. Gunaw agad ang lalang sa pagtama ng bakos ni Amadorino Dalagit. Mga kabagis, umpisa ng pagganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat! Dali-daling umatras noon si Sarim Baldombre ng distansya kay Amador na kahit may kumpiyansa pa rin siya sa kanyang pagiging manggagaway ay halata mo na sa kanyang muka ang pangamba. Dahil sa alam niyang seryoso na si Amador sa laban dahil pinapakawalan na nito ang mga sinaunang dasal ng puting libro at eto nga ay ang lihim na mga dalagit na kinatatakutan ng mga nagtatangan ng kaliwa. Partida, paano pa kaya kung ang buong karunungan na ng libro sa mga sandali ay sa patuloy na pagliwanag ng bakos na banal ni Amador, tumindi ang presensya nito sa lugar na parang ang mismong lupa ay nanginginig sa lakas ng dibinong kapangyarihan. Amador! Akala mo ba matatapos mo ang lahat dito? Hindi mo nauunawaan ang lawak ng dilim na nakakubli sa akin. Ang iyong liwanag ay pansamantala lamang. Sigaw ni Sarim sabay, Domine, tinibrarum, o devocem, miam, damehe, biem tuam, ot l'experiet, persangolem, etombram, fiat, voluntas tua. Usal ni Sarim Baldombre na sa Tagalog naman ay, Panginoon ng kadiliman, dinggin mo ang aking tinig, ipagkaloob mo sa akin ang iyong lakas upang maglaho ang liwanag sa ngalan ng dugo at anino, maganap ang iyong kalooban. Habang binibigkas ito ni Sarim, lumalim ang kanyang boses at tila bumigat ang hangin sa paligid. Nagpapahiwatig ng pagpalit ng isang makapangyarihang puwersa ng dilim. Nang biglang pagsabog ng lupa sa paligid, apat na nilalang na animoy nilalang ng kadiliman ang lumitaw. Bawat isa'y armado ng mga pangil at sandata. Ang kanilang mga mata ay kumikislap ng pula at ang kanilang katawan ay nababalutan ng usok ng kasamaan. Tumayo sila sa harap ni Sarim bilang kanyang mga bantay. Hindi naman na sorpresa nun si Amador sa ginawa na yon ni Sarim, sapagkat alam niyang isa lang yun sa kakayahan ni Sarim Baldombre. At nang makita nga yun ni Amador, kung gayon, lahat kayo ay magiging abo sa harapan ng liwanag. Sagot ni Amador na ang boses ay puno ng tapang at galit, at habang nagsasalita siya ay unti-unti nang nag-ikom naman ang sugat sa braso nito na sanhi ng hiwa ng hapay, sapagkat sa pagkabasag ng hapay kanina ay napatid na rin ang sumpa na dala nito sa sugat ni Amador. At dahil dito ay humanda na kayo mga kabagis, dahil ipapamalas na ni Amadorino Dalagit ang siyam na sinag o lebel ng kapangyarihan ng bakos na banal. Natangan nga niya dahil sa kumbating ito ay magaganap na ang labanan ng karunungan sa karunungan. Kinakailangang gawin to ni Amador dahil sa alam niyang veteranong manggagaway ang kaharap niya. At kung di nyo na itatanong, kaya ganito na lang tratuhin ni Amador si Sarim ay dahil ito na si Sarim Baldombre ang hinihinala nilang pumatay kay Amadeo Dalagit, ang ama nila Amador noon. At sa pag-uumpisa ng kumbating karunungan nga, bumigkas si Amador ng unang antas, dasal ng pagbasbas, Sancte Michael, Lumen Tuam, Dona Nobis, pagpalain ang aking sandata. Liwanag mong banalang magtanggol sa akin.
Sa sambit na yun ni Amador, ang bakos na banal ay naglabas ng liwanag na nagpapahina sa mga kalaban. Binabawasan nito ang kanilang lakas at bilis. At ang dilim ay sinasakop ng liwanag na ito. Nagsilbing liwanag ni Amador ang liwanag ng bakos. Nang kumilos na si Amador upang atakihin na naman si Sarim sa bilis ng mga pangyayari, habang paatake nga si Amador ay binanggit naman ni Sarim ang mga dasal na Siyam na bilog ng impyerno, Dominos, Hombre, Damehe, Nibolam, Confusa. Ang liwanag ay maglaho at ang isip ay maligaw. Sa mga hindi nakakaalam, ang dasal na ginamit ni Sarim ay ang 9 Circle of Hell. Bawat isa ay para sa iba't ibang kasalanan. At dahil dito, sinalubong si Amador ng 4 na nilalang na bantay ni Sarim. Malalaking nilalang ang mga ito na may lupa-lupa pa sa katawan at may armas na tinidor na parang sa dyablo. Ngunit sa paghampas ni Amador sa isa dito ng kanyang bakos, kumidyap lang ang buong katawan nito at nalagas na lang ang buong katawan noon na naging mapinong baga. At nang aatake na naman yung isa, yuko ni Amador sa pag-ilag niya sa armas nung lalang na tutusok dapat sa kanyang muka. At sa pagyuko niya, muling hampas niya ng bakos na banal sa mga paanong lalang. Naputo lang mga paanong lalang na parang naihiwalay sa pagbabaga. At bago bumagsak sa lupa ang katawan ng lalang na yun, sa bilis ng liwanag ni Amador, hampas ulit nito dito at gunaw ng buong katawan noon nang napaatras ang dalawang lalang na sumalubong sa kanya dahil sa nangyari. Glotina! Daemon Gule! Absorbe! Veres! O demonyo ng kasakiman! Ubusin ang kanilang lakas! Sa dasal ulit na yon ni Sarim ay parang mas lalong lumakas pa ang dalawang natitirang bantay nito. Ngunit ikalawang antas, Lux Domine, Combore, Inimicus, Meos, liwanag ng Diyos, tupukin ang lahat ng nasa dilim. Kontra naman ni Amador sa dasal ni Sarim. Dahil dito, muling hinampas ni Amador ang mga isasalalang. Sa ikalawang antas ay nag-iba naman ang epekto ng bakos. Dahil dumaloy ang apoy sa buong katawan ng lalang, kasabay ng bigla ang pagputok nito at atras ni Amador dahil sa pagkalat ng apoy sa paligid. Ang mga ilang dahon noon ng mga puno sa paligid ay nasunog, samantalang hinarangan naman ng isa na lang na natitirang bantay niya si Sarim sa apoy. At habang nagaganap yun, sa mabilisan na sandali, ikatlong antas, pagwasak, Diyos, Potentes, Frange, Veris, Tenebrarum. O Diyos na makapangyarihan, wasakin mo ang lakas ng dilim. Usal ulit ni Amador at kasabay ng pagkawala ng bugso ng apoy sa paligid. Litaw ni Amador sa harap ng lalang na may bantay kay Sarim. At wasak nga ni Amador sa lalang sa harap mismo ni Sarim Baldombre. Dahil dito ay umatras naman si Sarim dahil ubos na ang kanyang bantay, pero nag-usal ulit ito ng pagkabulag, Nox Eterna, Claude, Oculus, Hios. Ang liwanag ay mawala, ang iyong mga mata ay magdilim. Lalong nagdilim noon ang paligid dahil sa usal na yun ni Sarim, at sa kinatatayuan naman noon ni Amador ay tanging ang palibot lang niya ang nasasakop ng liwanag ng bakos at ng katawan niya, sapagkat bumalot ang itim na usok ng kadiliman sa paligid, yung tipong wala ka nang makikita pag tumingin ka sa di kalayuan. Ganon yung epekto ng usal ni Sarim, parang nagkubli ito sa kadiliman. Ngayon ay hindi naman alam ni Amador kung saan manggagaling ang atake ni Sarim.
dito ay tumahimik na bigla. At sa pagtawid ng ikalawang segundo, biglang may umatake naman ng pagkalmot kay Amadora mula sa dilim at tinamaan ang likod nito. Ngunit mababaw lang yun dahil sa may karga si Amador ng mga orasyon. Walang yaka talagang matanda ka. Puro katraidura ng alam mong pakikipaglaban. Maski sa kumbating pisikal o dasalan, ay nagtatago ka pa rin sa mga saya ng oripon mo. Bulong ni Amador sa kanyang isip. Sige, yan ang gusto mo. Dagdag pa niya at sunod nun ang takapuksa ng kadiliman. Vertos di Tenebras, Frangi, kapangyarihan ng Diyos, wasakin ang kadiliman. Sa dasal na yun ni Amador, naglabas ng puwersang liwanag ang bakos na banal na siyang unti-unting nagtataboy naman sa usok ng dilim ni Sarim. Ngunit habang nagaganap ito, biglang lunundagan si Amador ng 5 aswang sa iba't ibang direksyon niya para siya ay sunggaban. Ngunit sa bilis ng liwanag ni Amador sa pag-ikot niya, ay sunod-sunod na paghampas nito ng bakos na banal at bawat isa doon ay kumidyap na lang na nadurog na naging pinong-pinong mga baga na naglipa na sa ere. Hindi na nakadapo ang mga yon sa lupa dahil sa nagunaw na sila. At sa pagpapatuloy ng paglamon ng liwanag sa kapaligiran, furor, inferno, insidente, animam, galit ng impyerno, sunugin ang kanyang kaluluwa. Sa sambit na yon ni Sarim, biglang natigilan si Amador sapagkat ang usal naman na yon ay upang gamitin ang galit ng kaaway para tupukin ang katawan nito sa sariling apoy ng kanyang galit. Parang uminit noon ang katawan ni Amador dahil sa alam naman natin na ang bawat tao ay may galit na itinatago sa damdamin nito. At dahil dito, sa totoong buhay, ay ginagamit ng demonyo ang emosyon na to para ito'y iyong ikapahamak. Kaya parang ganun din ang konsepto ng usal ni Sarim kay Amador. Kaya naman biglang lumakas noon ang pintig ng puso ni Amador sa pagtaas ng temperatura ng kanyang katawan na para bang mapapatid na ang paghinga nito. Ngunit ikasyam na antas, Angelos Domine, Custodimi, Anghel ng Panginoon, protektahan mo ko. Banggit ni Amador sa kanyang wisyo. Binigkas niya ang ikasyam. At doon nga ay naprotektahan niya ang kanyang sarili sa dinasal ni Sarim at sa pagluwag ng kanyang paghinga. Hindi niyang inatake si Sarim Baldombre gamit ang dasal ng Arkanghel, ikapitong antas, Mandirigma, Mikael Archangelus, Fortitudem, Damehi. Arkanghel Miguel, bigyan mo ako ng lakas. At ang epekto ng usal na yon kay Amador ay mas lalong tumindi ang kanyang lakas pisikal at mas magiging mabigat ang bawat hampas ng bakos na banal at ang mga sugat na magtatamo ng tatamaan nito ay nagdudulot ng pagsunog ng liwanag. Naghanda naman noon si Sarim sa atake ni Amador at inusalang, panglilin lang, Ilosyo, Perpetua, Obscaeri, Oculus, walang hanggang ilusyon, bulagin ang kanilang paningin. Sa dasal na yun ni Sarim, sa pagdapo ng bakos na banal sa kanya ni Amador, ay wala. Dumaan lang yun sa katawan ni Sarim na parang tinamaan lang ni Amador ang hangin. Ilusyon. Isang panlilin lang ang usal na yun ni Sarim. Dahil sa mga sandaling ito, ay napapalibutan naman na si Amador na siyam na katauhan ni Sarim. Hindi ka mananalo, Amador!
Wika pa nito na halos sabay-sabay na nagsasalita ang siyam na sarim. Ito pa yung isang kakayan mo. Ang maninlang. Wala ka talagang alam na matino. Wika ni Amador sa siyam na sarim na nakapalibot sa kanya. At dahil dito, ikawalong antas, Princeps, Kailorum, Ordenem, Hadok, Prinsipe ng Kalangitan, dalhin ang kaayusan. Sa dasal na to ni Amador ay pinapawi nito ang kaguluhan sa paligid at ang enerhiya ng kalaban ay humihina at ang bakos na manal ay nagiging mas maayos at tiyak ang direksyon ng kapangyarihan nito na kanyang pupuksahin na nilalang o isang kalaban. Kaya naman sa paggalaw ni Amador matapos nitong sambitin ng mga usala, tumilapon ang totoong sarim sa pagtama ng bakos na banal sa kanya. Nakasangga pa nun si Sarim at maswerte pa siya dahil sa lakas din ng Diablo sa kanyang karunungan ay hindi pa siya nawasak sa ataking iyon ni Amador. Ngunit nagmarkano ng bakos sa mga braso ni Sarim at bali na rin ang buto ng isang braso na ginamit niya sa pagsangga sa sintron ni Amador. Pag-aray na sigaw ni Sarim. Kulang ang parusang yan para sa'yo, tanda. Dapat kang magdusa. Wika ni Amador habang naglalakad ito papalapit kay Sarim na nooy pilit na bumabangon sa lupa. Binaliktad naman ni Amador noon ang pagkakahawak niya sa kanyang sintron at yung bakal na nito ang ginawa niyang hawakan. Kumbaga yung balat na lang nung bakos ang gagamitin niya. Pagkatapos niyang magawa yun, mabilis siyang kumilos. Hampas niya sa katawan ni Sarim na parang linalatigo niya ito. Amador! Maawa ka! Pagmamakaawa ni Sarim dahil sa bumabakat ang sintron noon ni Amador sa balat ni Sarim na parang marka ng sunog. Nalalapnos noon ang balat ni Sarim sa mga bahagi ng katawan nito na tinamaan ng bakos ni Amador. At hindi lang yun, umuusok pa ito na parang tuloy-tuloy ang pagkasunog ng balat ni Sarim ng hampas ulit ni Amador. Hindi ako maaawa sa iyo, tanda. Traidor ka. Alam kong pag binigyan kita ng pagkakataon ay tiyak na ako ang papatayin mo. Hampas ulit ni Amador sa likod ni Sarim sapagkat gumagapang na noon sa lupa si Sarim habang pinaparusahan niya ito. Ngayon ay sasabihin mo sa akin ang lahat bago kita igarote sa harap ng kasarial ng lugar na ito. Wika ni Amador. Huwag kang magkunwaring mahina ka, Sarim Baldobre. Akala mo ba malilinlang mo pa ako? Dagdag pa ni Amador. Sabay hagupit niya ng sintron. Nang habang dinudusa ni Amador si Sarim, biglang may lumipad na sibat mula sa kawalan. Naramdaman yun ni Amador. Kaya naman nang malapit na ang sibat sa kanya, agad noon na inilagan ni Amador ang sibat na ito. Sapagkat muntik nang tumama yun sa dibdib mismo ni Amador. At sa paglagpas ng sibat sa kanya, bumaon yun sa isang puno. Pero sa pag-ilag ni Amador, biglang may lumitaw sa kanyang harapan na kasama ng sapak ang boses na, "Layuan mo ang anak ko!" Sinangga ni Amador ang suntok na yun sa pamamagitan ng pagbatak niya ng sintron sa magkabilaan niyang kamay at sa segundo ng pagtitinginan nila sa mata ng dumating na lalaki. "Gregorio? Nagpakita ka rin!" Wika ni Amador na mas lalong tumindi ang galit sa pagkakakita niyang muli. Kaya naman dito ay mabilis na sinambit ni Amador ang ika-6 na antas sa wisyo lang niya. At eto yun. "O Diyos, Potentes,
Taglay mo ang lakas ng buhay at kamatayan. Dissolve, vinculum, animae, et corpores, upang mawalay ang kaluluwa sa katawang lupa. Fiat voluntas mea, at maganap ang aking layunin. Amen. Sa huling sambit ni Amador ng dasal sa kanyang wisyo, bago pa makalayo sa kanya si Gregorio, ay sa biglang pagbaba niya ng sintrona ay ginamit niya ang kaliwa niya upang lumaylay ang kanang bahagi ng bakos na may bakal. Sinampas nito sa dibdib ni Gregorio. Tumilapon agad noon si Gregorio na parang binayo ng isang malaking katawan ng puno ang katawan nito. Ininda ni Gregorio iyon at mukhang napuruhan ito ni Amador. Pagbulwak ng dugo sa bunganga ni Gregorio na parang mamamatay na ito sa ginawa ni Amador. Hindi ka na makakatakas sa akin ngayong Gregorio. Taksil ka na dalagit. Ang dapat sa'yo ay inililibing ng buhay. At anong ibig mong sabihin na ama? Uwi ka ni Amador habang papalapit ito kay Gregorio. Ngunit tawa ni Gregorio habang tumatayo ito. Nahawak pa ang kanyang dibdib na parang nabuhusan ng asido na tinamaan ng bakus. Wala, Amador. Hindi ako dalagit. Isa akong baldombre. Tugon ni Gregorio. Ano? Tugon ng maiksi ni Amador. Pero Irael! Sabay sigaw ni Gregorio. Dito ay natakpan ng maiitim na ulap ang liwanag ng buwan. Pagkatapos noon ay ang pagbabago ng itsura ni Gregorio sa harapan mismo ni Amador. Habang nagaganap iyon, ay dali-dali namang tumakbo si Sarim papunta sa kinatatayuan naman ni Gregorio na nagpapalit nga ng anyo bilang itinakwil na anghel. Patayin mo! Patayin mo siya, anak! Utos pa ni Sarim Baldombre habang tatawa-tawa ito. Alright, ang tindi nun! Ibang klaseng laban na naman yon, mga kabagis ko. Grabe! Napaka-intense nung laban. Labanan ng karunungan. So ayun, mga kabagis ko, abangan natin ang susunod na kabanata dito sa Ark ng Bacolod sa pagdating ni Gregorio. Next upload ang shoutout natin, mga kabagis ko, ha? So ihiwan ko na sa inyo ang part 29. Salamat sa suportang tunay.